Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin bigyan ng reaksyon itong sinabing ni PBBM na handa siyang makipag-reconcile sa mga Duterte, kay Digong, kay BP Sara, kay Bato, kay Bongo at sa iba pang membro ng Duterte. Ano bang sinyalis ito mga kababayan? Ito ba ang sabi ng marami ay sinyalis ng kahinaan ni PBBM na medyo takot daw sa mga Duterte kaya makipag-reconcile? Sabi naman ng kampo ni Digong ay parang hindi sila maniwala na mayroong sinisiro na pag-reconcile si PBBM sa kanila dahil nga pinahatid sa ICC si Digong. Alin ba sa dalawa ang nagsasabi ng totoo mga kababayan? Si PBBM ay nagsasabi lang na pagod na siya sa mga away-away at ayaw niya ng maraming kaaway, kaya open siya para sa reconciliation ng mga Marcos at mga Duterte. Kaya marami ang nagsabi na ano ba ito? Mukhang humina yata ang tapang ni PBBM dahil siya yung unang bumigay. Kaya medyo merong sisibol dito. Sa tingin ko merong sisibol na bagong tinatawag na new blood, di ba? Ang tingin ko dito ay magsasanib pwersa na naman ang unit team, magiging unit team na naman, di ba? So nasaan na yung di ba yung sabi na kaalyansa ni PBBM ngayon ang Unipink na, di ba? Hindi na unit team, so pink. Alright, panoorin muna natin ang bidyong ito, courtesy sa atin ng UNTV, bago tayo magbigay ng iba pang reaksyon. Magandang simulain yan. Magandang simulain. Sino ba naman ang gusto ng away? Lahat naman tayo gustong katahimikan. Pero yung lang, kung sincero sila sa kanila sinasabi. Duda si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinseridad ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ito sa reconciliation o pakikipagayo sa mga Duterte. Ayon kay Senador de la Rosa, hindi rin malinaw sa kanya ang motibo ng pahayag na ito ni Pangulong Marcos. Anya, hirap siyang sabing sincere ang Pangulo dahil may karanasan na siya na iba ang sinasabi nito sa kanyang ginagawa. Partikular na tinukoy ng senador ang issue ng International Criminal Court kung saan pinanghawakan ni De La Rosa ang salita ng Pangulo na hindi niya ito papayagan na manghimasok sa Pilipinas. Ngunit ang mga opisyal ng pamahalaan pa mismo ang umaresto at nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa headquarters ng ICC sa The Hague, Netherlands. Isa si Senador De La Rosa sa kilalang mga kaalyado ng mga Duterte, ngunit hindi rin ito tiyak kung bukas naman ang mga Duterte sa reconciliation kay PBBM. So ito talagang ibabalanse ito ng 100 times. Kasi meron ng mga sugat na hindi pa naghihilom kaagad. Pero lahat naman ng every wounds heal, yan ang kasabihan, na ang mga sugat daw ay gumagaling din yan sa paglipas ng panahon. Ang galit ay nawawala, ang bagyo ay nawawala rin sa paglipas ng mga oras. Kaya pwedeng mag-reconcile yan, pwede. Ang problema nga lang dito ay mayroong taga-suporta si PBBM, yan ang mga loyalista, na madismaya kung ganun dahil nga ay magkaiba sila ng dynasty. Kung dynasty ang tingnan, si PBBM dynasty of the North, si Digong naman ay dynasty of the South, at atin yan titingnan na parang kaharian ng Mindanao, kaharian ng Luzon. Kung susurrender ang isang hari, ibig sabihin ang kanyang kaharian ay mawawala. So yan lang yan. So saan pupunta ang supporters na loyalista kung bibigay si PBBM, di ba? Alam naman natin na dominante yung mga Duterte. Kung bibigay si PBBM, magpakumbaba,
ay diyan napapasok ang mga Duterte at babalik sila sa kapangyarihan. Ngayon yan ang ayaw ng karamihan, na bumalik sila sa kapangyarihan. Kaya anong gagawin? Anong gagawin natin? Si PBBM ay gusto ng reconciliation, pero sabi ni Bato hindi natin tiyak kung sincere daw si PBBM dahil nangyari sa kanya na sinabi na nakakabiran sila ni PBBM, pero nahatid din sa dahig sa Netherlands si Digong dahil sa administrasyon na pumayag na pumasok ang ICC sa Pilipinas gamit ang Interpol. Okay, so ito magandang ang reconciliation. Magandang move, pero sa pangalan ng politika at mga supporters ay talagang mahirap anuhin yan. Ang mga supporters kasi ay diehard yan. Panahon pa yan ng ama ni PBBM ay nandiyan na yung mga loyalista hanggang sa ngayon. Kaya mahirap na talikuran ng ang pinaglaban nila ng matagal na. Kasi ang gusto talaga ng karamihan ay PBBM. Pero merong isang puwersa na DDS, Digong and company. Kaya wala na tayong magawa dyan kung anong mga desisyon nila. So, move on na lang tayo kung mangyayari yan. So, pili ulit tayo ng ating manok na talagang lumalaban, panlaban. Diba? Kasi alam naman natin na yung isang grupo ay grupo ng kadiliman. At alam natin kung sila ang magdadala sa Pilipinas, ay mapunta talaga tayo sa mga tsikwa. Kaya yan ang pinag-isipan natin na hindi pwedeng ibigay doon sa isa dahil papunta ang Pilipinas at China. So kailangan para maligtas ang Pilipinas, si PBBM dapat ay magipaglaban na manatili siya, and then ang susunod na presidente ay kaalyado niya para siguradong hindi na magabalik nga ang tinatawag na Team Lagim. Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Diba? Dapat ipaglaban ni PBBM o bibigay na siya? So yan ay 1 million word question na hindi pwedeng masagot sa isang oras. Kailangan ng matinding pag-iisip. Okay, balik tayo dito sa balita courtesy ng UNTV. Wala naman sigurong gustong ng forever mag-aaway. Lahat naman tayo ay gustong tumahimik tayo at mamuhay ng matiwasay at makafocus sa kabutihan ng ating bansa. Pero sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Extreme sincerity, hindi yung papyaw. Para naman kay Senate President Francis Escudero, ang pag-amin ni PBBM na siya ay bukas sa pagkikipagayos kay Vice President Sara Duterte at pamilya nito ay isang pagpapaalala sa lahat na ang kapakanan ng mga Pilipino ang dapat manguna kaysa lahat ng mga personal na pagkakaiba-iba at pagtatalo-talo ng mga partido. Tama naman yan. Ang kapakanan talaga. Ngayon ang problema nga kung sino ang magdadala sa Pilipinas. Di ba? Kung magdadala sa Pilipinas ay parang mga di ba? Parang mga gladiator o bastonero. Magkagusto ba kayo niyan? Okay lang kung yung isa ay kapareho din ni PBBM na mayroong moralidad, di ba? Mayroong morality na mataas na level ng morality, hindi yung morality na morality lang. Kung di mataas na level at merong takot sa Diyos na hindi pumapatay, diba mga kababayan? Okay lang, sabihin natin kung si Leni Robredo or sino pa dyan ng mga oposisyon na pinklawan, diba? Ay okay na ako dyan, basta mga mabait lamang, may takot sa Diyos, may moralidad ang magiging susunod na presidente, walang problema dyan. Ang iniiwasan natin ay mabalik tayo sa nangyari noong 2016, 2018, 2019.
kung saan ay nako, alam nyo na kung ano yan. Diba? Kaya nga nadala si Digong doon sa dahig dahil dyan. So si Digong kung hindi lang gumawa ng mga ganun, ay pwede na yung kanyang pamamahala. Yun lang kasi may kasalanan talaga siya. Kaya dapat panagutan, di ba? Siya nga yung nagsabi na panagutan niya. Tapos ngayon nandun na siya, sasabihin na naman na uuwi siya. Kung panagutan, dapat doon na siya. Kasi panagutan niya eh. Alright, so tapusin natin ang video courtesy nitong ating kaibigang UNTV. Utang anya nila sa mamamayan ang tumayo sa gitna ng mga dibisyon at gumawa ng magkakasama para sa kapakanan ng bansa. Umaasa naman si Senador Joseph Victor J.V. Ejercito na magkakaroon ng positibong takbo ang tila malalim na alitan at hidwaan na lumabas sa mga pahayag at balita. Marami pa anyang mabibigat na problema na kailangan tutukan at trabahuin ng sama-sama na inaasahan niyang maipaprioridad para makatulong sa pagsulong ng mga mamamayan at bansa. Ito kanina lamang mga kababayan nagsasabi parang nag-echo yung sinabi ni BP Sara sa sinabi ni PBBM, ay parang dinugtungan ni BP Sara ang tungkol sa ating Philippine Navy kasi kanina ay founding anniversary ng Philippine Navy, 127th founding anniversary, which is sinabi rin ni Sara na congratulations sa new Philippine Navy, ipagpatuloy ang magandang gawain, ang pagprotekta sa karagatan, which is hindi niya nabanggit noon, walang imik ang mga Duterte tungkol sa WPS. Parang ayaw nilang pag-usapan yan kasi nga baka mabisto sila, di ba? Pero ngayon ay nagsasabi na si BP Sara na good job para sa Philippine Navy. So nagiging pro-administration na siya kung ganun, di ba? Kasi lahat ng ginawa ni PBBM ay kinukontra niya, pati yung bigas. So ngayon ay nagpahayag niya siya ng maganda, pro-administration na pahayag. Ngayon kung yung bigas ay magpahayag din siya ng maganda about sa bigas na programa ni PBBM, so yan na yung reconciliation. Matik na yan. Diba? Kung ano mga sinasabi ni PBBM na sabihin natin nag-viral na mga sinasabi, and then dugtungan ni Sara ng maganda na comment, so ibig sabihin meron na ngang reconciliation. Meron kasing sabi-sabi na si Pampilo Lacson ang nag-mediate kay Sara at PBBM. Sabi-sabi lang yan hindi yan tiyak. Kaya kung ganun, ay pwedeng magkasundo nga itong dalawa. Ang sa akin lang ay ang ating pinaglaban ay mawawala. Kasi nagkasundo babalik sila sa sa unit team. Ngayon sino naman ang kalaban natin kung ganun? Di ba? Paano yung ating pinaglaban? Sinong kalaban natin kung mag-unite na ang loyalista, ang mga Marcos tsaka Duterte? Patay na tayo diyan, magiging tayo diyan. Magiging balimbing na tayo nito kung ganun. Kasi yung isa ay bumigay. Pero hindi natin tiyak, baka magbago din ang isip ni BBBM. Kasi ito yung paksa ngayon sa itong pag-amin ni PBBM na pwedeng mag-reconcile sila. Ito yung paksa ngayon sa sa social media. Kaya ang gusto kasi natin marinig na talaga lalaban talaga si PBBM para sa para sa Pilipinas, para sa mga kontra Chinese. Make that para sa mga taong pabor sa Chinese ay dapat lalaban talaga diyan si PBBM. Pero ang mangyayari niyan kung mayroong reconciliation, ibig sabihin ay makompromiso ang WPS, makompromiso yan. Baka matanggal na naman yung label na WPS dyan sa mapa. Nako, nakakaano yan. Medyo nawawalan tayo ng lakas na makarinig ng ganyan, na itong parang may reconciliation na sa initiative ni PBBM yan. Maganda naman talaga yan, reconciliation. Kaya nga lang, ang magdadala sa Pilipinas Importante talaga ang Pilipinas. Yung reconciliation, nandiyan na yan.
Pero dapat kung sino ang susunod na magdala sa Pilipinas ay nasa matinong kaisipan, nasa magandang moralidad, nasa high standard, mayroong takot sa Diyos. Yun lang naman. Alright, tapusin na natin ang video courtesy ng UNTV. Itinuturing naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III na best attitude dito para sa Pangulo bilang ama ng bayan. Ito anya ay kahit hindi magbago ang iba ng kanilang ugali na hindi na kontrol ng Pangulo. Para naman kay Senator-elect Panfilo Ping Lacson, ang kabutihan at kagandahan ng puso ng Pangulo sa pakikitungo sa mga tao ay binibigyan lang ng kahulugan ng iba bilang kanyang kahinaan. Ayan nga, binigyan ng kahulugan ng, of course, maraming mga criticize kay PBBM. At ito ang sabi sa isang panayam kay Ping Lacson na dapat mayroong isang bastonero, mayroong isang parang gladiator, bastonero sa kabinete ni PBBM na magdisiplina sa mga senador at congressman. Sino kaya yung bastonero na yun, na sa tingin ko isa ring senador? Kailangan ng yung magdisiplina diyan sa Senate at Congress kasi mga pasaway na kaya kailangan maganda diyan yung may takot sa Diyos din na idaan sa pangangaral sa kautusan ng Diyos ang pagdisiplina sa mga senador at congressman ng mga tiwali. Hindi yung buntalin mo diretso at hampasin mo, di ba? Hampasin mo ng salita ng Diyos para lalamig yung kanyang katawan. Alright, sa mga kababayan, anong palagay nyo? Tama ba itong ginawang Reconciliation Act ni PBBM sa mga Duterte? At ano ang mangyari kung sila ay mag-reconcile na? Sino bang bibigay? Sino ba ang magiging dominante? Sino bang magpakumbaba? Yan ang ating alamin sa mga susunod na panahon. Hanggang sa muli ako'y magpaalam na sa mga bago pa lamang sa channel ay huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga uploads. Maraming salamat!